Nilamon ng apoy ang tatlong pampasaherong jeep sa barangay North Fairview sa Quezon City kagabi. Ang mga jeep nakaparada noon sa isang bakanting lote. Agad namang nakaresponde ang mga bumbero at napula ang apoy matapos ang halos isang oras. Inaalam pang sanhi ng apoy. Patuloy na naglalayag ngayon ang civilian mission ng atin to sa West Philippine Sea. Ang kanilang advance team nakapagbigay na ng supply sa mga mangingisdang Pilipino sa Panatag Shoal. Naglayag sila isang araw bago bumiyahe kahapon ang 100 bangka ng grupo. Sa gitna po ng biyahe ng grupong atin to, namataan ang mahigit 100 ng barko ng China sa lugar. Sa kabila niyan, hindi raw nagpatinag ang grupo. Hindi rin naman daw layo ng atin ito na mangudyok o manghamon. Bukod sa pag-abot ng supply sa mga mangingisda, nakapaglagay na rin ng mga boya ang grupo. Patuloy pa rin nakabantay ang China Coast Guard sa civilian mission ng atin ito. At may ulap on the spot si Joseph Morong. Joseph! Rafi, andito pa rin nga tayo sa West Philippine Sea. Ilang kilometro ang layo mula sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Sa mga oras na ito, Rafi, ay kung makikita nyo, merong isa dito na kalapit natin sa kaliwa na isang Chinese Coast Guard vessel. At ito ay nakamanman o nakasyado doon sa mga bangka na dala ng grupong atin ito na nandito ngayon sa West Philippine Sea matapos silang manggaling sa Masinloc. Ngayon, kung mag-adjust tayo dito sa atin ng kanan, ay meron pa rin na isang Chinese Coast Guard na nakabantay sa di kalayuan sa ating kinalalagyan at malapit din doon sa contingent ng grupong atin to. At sa kanan naman ng Coast Guard na yon ay yung barko ng Chinese Navy, itong People's Liberation Army Navy. Ito ay nakamanman dito sa ating posisyon at ayon nga sa grupong atin to ay itinuturing na nila na successful yung kanilang naging mission dito sa West Philippine Sea dahil yung kanilang advance party na tumulak mula sa Subic ay nakarating na noong May 15, kahapon ng umaga, ng mga alas 7 ng umaga at nakapamahagi doon sa may bisinidad ng Scarborough Shoal. Parang 20 to 30 nautical miles yan doon sa bisinidad ng Bajo de Masinloc. Kaya tinuturing na nila na matagumpay ang kanilang misyon dito sa West Philippine Sea na ipakita na para sa Pilipinas at sa Pilipino ang karagatan na ito. Sa ngayon naman, itong grupo natin nakasama na mga barko ng atin ito ay mamimigay o nakapamigay na ng mga supply dun sa mga mangingisda na nandito sa Scarborough Shoal. Hindi na ito tutulak at lalapit doon sa Bajo de Masinloc at dahil nakapamigay na sila ng grocery at gasolina sa mga mangingisda natin dito. So far, yung tatlo na nakita natin dito ayon sa impormasyon natin ay yung unang layer ng blockade na inihalatag ng China para sa misyon nito. At since hindi na tayo tutulak malapit doon sa BDM, ay hindi tayo magkakaroon ng chance na makita yung second layer ng mas maraming mga barko na inilatag ng China para sa civilian mission ng atin ito. Rafi? Joseph, meron ba tayong estimate kung gaano kayo kalayo sa mismong Bajo de Masinloc? At deliberate ba na medyo malayo itong mga Chinese Coast Guard? Kasi pag lumalapit, hindi ba Joseph, sa experience mo rin, mas dumidikit itong mga China Coast Guard? Ang difference kasi, Rafi, mukhang ito ay civilian mission, hindi naman siya resupply mission kung saan mas agresibo yung attitude ng China. So ngayon, ang observation natin dito, itong Coast Guard, nagmamanman lang. Kahapon lang yung pinakamalapit nilang dikit ng mga 5:30 ng hapon. Parang sinilip lang yung mga barkong dumating dito. Pero ngayon ay nakapaligid lamang at hindi na masyadong lumalapit doon sa mga bangka ng atin to. Yung location natin, Rafi, hindi natin masasabi yung eksakto, pero pwede nating sabihin na yung layo namin ngayon, yung location ng grupong atin to at tayo, itong BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard, ay kung sa lupa yan ay medyo malayo, medyo
mga several provinces away pa yung Baho de Masinloc from our location, Rafi. Ang mabuti na rin na nag-iingat. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong. Samantala, ilang beses nag-radio challenge ang isang Chinese warship sa isang Cessna plane ng Philippine Coast Guard sa Panatag Shoal. Nasa 19 na Chinese vessels ang na-monitor ng Cessna plane na nooy nagsasagawa ng Maritime Awareness Domain Flight. Muling iginiit ng Chinese Foreign Ministry na sila ang may sovereignty sa Panatag Shoal. May goodwill arrangements daw ang China noong 2016 para makapangisda ang mga Pilipinong mangingisda. Kung hindi raw susunod ang Pilipinas, ipagtatanggol daw ng China ang kanilang karapatan. Bukod sa Panatag Shoal, mayroon ding halos 40 Chinese vessels na namomonitor ang PCG sa Escoda o Sabina Shoal. Nagpadala na ang barko ang Philippine Navy para samahan ang PCG ship na BRP Teresa Magbanwa na halos isang buwan nang nagbabantay roon. Sinisiguro nilang hindi nagsasagawa ng reclamation ng China sa lugar, lalo na't natuklasang tinambakan ng durog na corals ang Escoda Shoal kamakailan. Ayon kay retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, malaki ang epekto sa Pilipinas kapag nakapagtayo ng artificial island at estruktura ang China sa Escoda Shoal. Mas mababantayan na raw ng China ang Reed o Recto Bank na sinasabing mayaman sa natural gas. Dagdag ng PCG, mas madali na ring mahaharangan ang resupply mission sa Ayungin Shoal na malapit lamang sa Escoda. Una nang itinanggi ng China na nagtatayo sila ng artificial island sa Escoda Shoal. Ayon sa Asia Maritime Transparency Initiative, 7 artificial islands na ang nagagawa ng China sa West Philippine Sea mula pa noong 2013. Happy Huwebes mga mare at pare! Mag-fact check muna. Yan ang paalala ni Pulang Araw star Alden Richards kaugnay sa mga kumakalat na fake tweets tungkol sa kanila ni Catherine Bernardo. Sabi sa akin ng Asia's multimedia star, gusto niyang maging personal at pribado ang tungkol sa kanila ng aktres. Wala rin daw siyang binabanggit at hinuhusgahan na kahit sino. Paalala ni Alden sa kanyang fans online, huwag basta-basta maniwala sa mga account na nagpapakalat ng maling impormasyon. Sa official accounts na lang daw ng celebrities kumuha ng impormasyon. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.